Tiyak na maaaring maging isa sa pinaka-estratehiko at balanseng hakbang ng modernisasyon sa kasaysayan ng Philippine Air Force, PAF, ang planong pagkuha ng 40 multi-role fighters, MRFs, ay maaaring humantong sa isang win-win solution. 20 unit ng American-made F-16 Viper at 20 unit ng Swedish Gripen EF. Habang binigyan na ng go signal ng US State Department ang panukalang pagbebenta ng 20 F-16 CD Block 70 Viper sa Pilipinas sa halagang 5.58 bilyon na kinabibilangan ng mga advanced na sandata, pagsasanay at suporta sa lohistika, iniulat ng ilang sources na ito'y sumasaklaw lamang sa kalahati ng kabuuang pangangailangan ng PAF para sa 40 bagong fighter aircraft. Bukas pa rin ang pinto para sa isa pang supplier upang punan ang natitirang kalahati ng fleet. Dito papasok ang Saab Gripen ng Sweden bilang isang malakas at kapani-paniwalang opsyon na nag-aalok ng parehong antas ng kakayahan, mas abot-kayang gastos at mga estratehikong benepisyo para makumpleto ang MRF lineup ng PAF. Sa halip na ituring ang pagpili bilang isang kompetisyon kung saan may iisang mananalo, sinisimulang tingnan ng mga analis ang posibilidad na hatiin ng PAF ang deal sa pagitan ng dalawang nangungunang contender, ang F-16 Viper at Gripen EF. Ang ganitong dual platform strategy ay magbibigay sa Pilipinas ng natatanging kalamangan sa Southeast Asia, isang flexible, layered at survivable na air defense capability na mahirap baliwalain. Ang pagkakaroon ng dalawang MRF platform ay nangangahulugan ng mas malawak na operational flexibility, mas mataas na survivability at strategic autonomy. Ang F-16 ay kilala na sa kanyang subok na performance, global support network at integrasyon sa depensang framework ng US, habang ang Gripen ay may mas mababang operational cost, mas mabilis na turnaround, mas mataas na kakayahan sa electronic warfare at kahusayan sa mga mas magagaspang na kondisyon. Mapapahintulutan nito ang PAF na iakma ang kanilang deployment base sa misyon, lokasyon at antas ng banta. Gamitin ang Viper para sa long-range precision strikes at ang Gripen para sa mabilisang air defense, coastal patrol at flexible multi-role missions. Usapang numero at lohistika. Walang duda, ang F-16 ay isang subok na fighter, ngunit may kasamang mataas na presyo at maaaring maantala ang delivery ng ilang taon. Kailangang isaalang-alang ng gobyerno ng Pilipinas hindi lamang ang halaga sa simula, kundi pati na rin ang pangmatagalang gastusin sa maintenance, pagsasanay, availability ng spare parts at suporta sa infrastruktura. Dito maaaring mangibabaw ang Gripen. Dinisenyo ng Saab ang Gripen EF na may focus sa affordability, kadalian ng maintenance at pangmatagalang sustainability. Para sa maraming Air Force na may limitadong budget, ito ay jet na nag-aalok ng 90% na kakayahan ng mga mas mahal na fighter sa halagang 60-70% lamang. Kaya't kapansin-pansin ito sa kakayahan at ekonomiya. Kung maipapakita ng Saab ang isang package na may kumpletong armaments, lohistika, pagsasanay para sa piloto at tekniko, at mas mabilis na delivery timeline, lalong titindi ang apela ng Gripen bilang opsyon para sa ikalawang batch ng MRF program ng PAF. Isa sa mga pangunahing usapin sa anumang defense acquisition ay kung gaano kabilis maihahatid at maide-deploy ang mga kagamitan. Sa paglala ng tensyon sa Indo-Pacific, hindi maaaring maghintay ang Pilipinas ng isang dekada bago palakasin ang depensa sa himpapawid. Kailangan ng PAF ng mga eroplano sa kalangitan sa lalong madaling panahon. May mga ulat na handa ang Saab na unahin ang delivery kung agad maisasara ang kasunduan na maaaring magresulta sa pagdating ng mga unit sa loob lamang ng 24 hanggang 36 na buwan.
Ito ay komplementaryo sa inaasahang schedule ng F-16s na posibleng dumating sa huling bahagi ng 2028 and 2029. May aspeto rin itong geopolitikal sa pagbili ng mga jet mula sa parehong Estados Unidos at Sweden. Nagpapakita ang Pilipinas ng strategic neutrality at independence. Tinitiyak na hindi ito umaasa lamang sa isang pinagkukunan ng military hardware. Pinapanatili rin nito ang bukas na mga linya ng defense partnership habang hinihikayat ang parehong supplier na ibigay ang pinakamainam na suporta, isang klasikong halimbawa ng competitive cooperation, isang matalinong hakbang, taktikal at diplomatiko. Ang kombinasyon ng 20 F-16 Viper at 20 Gripen EF ay magdadala sa PAF ng pinaka-advanced na air capability sa kasaysayan nito at isa sa pinakamatatag sa Southeast Asia. Sa upgraded radar, makabagong avionics, kakayahang maglunsad ng beyond visual range missiles at multi-role adaptability, ang kombinasyong ito ay magbibigay sa Pilipinas ng makabago at epektibong air defense network. Ang parehong aircraft ay kayang mag-operate sa maiikling runway o kahit sa mas simpleng mga pasilidad, maayos na nag-i-integrate sa network command structures at may kakayahang magdala ng malawak na uri ng armas para sa air-to-air, air-to-ground at maritime strike missions. Sa isang rehiyon kung saan ang air superiority ay lalong nagiging mahalaga, ang dual acquisition na ito ay hindi lamang magbibigay ng future proofing sa PAF, kundi magpapadala rin ng malinaw na mensahe. Seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang himpapawid. Sa unang tingin, maaaring mukhang tapos na ang desisyon sa pag-apruba ng US. Pero sa totoo lang, ito pa lang ang round 1. At habang bukas pa ang ikalawang bahagi, ito na ang tamang panahon para sa Sweden na kumilos. Kapag naisakatuparan ng tama, ang kombinasyon ng F-16 at Gripen ay maaaring maging pinakamalaking estratehikong pagtalon ng Philippine military aviation mula pa noong Cold War. Hindi ito tungkol sa pagpili ng isa laban sa isa. Ito'y tungkol sa pagpili ng makabubuti para sa sambayanang Pilipino, sa sandatahang lakas at sa pambansang seguridad. Oo, malawak ang kalangitan, totoo ang mga banta at ang mga desisyong gagawin natin ngayon ang magtatakda sa kinabukasan ng Philippine Air Power. Galing man sa Amerika o Europa, ang mahalaga, ang Pilipino ay matatag, matalino at laging handa.